Nanginginig ang buong katawan ni Maya habang nakaluhod sa malamig at kumikinang na sahig ng penthouse. Bawat patak ng luha mula sa kanyang mga mata ay tila sinasalamin ang karangyaan ng lugar, isang karangyaang kailanman ay hindi magiging bahagi ng kanyang mundo. Ang uniforme niyang asul at puti na simbolo ng kanyang trabaho bilang isang hamak na kasambahay ay lalo lamang nagpapatingkad sa agwat sa pagitan niya at ng lalaking ngayon ay nakatayo sa may pintuan, nag-aalab sa galit. Sa kanyang harapan, ang dalawang dahilan ng kanyang pag-iral at pagtitiis ay masayang naghahabulan, walang kamalay-malay sa tensyong bumabalot sa paligid. Ang kanilang mataginting na halakhak ay parang musika sa pandinig ni Maya sa anumang ordinaryong araw. Ngunit ngayon, ang mga ito'y tila mga punyal na sumasaksak sa kanyang dibdib. Sina Leo at Liam, ang kanyang kambal na anak, ang kanyang pinakamahalagang lihim. Isang lihim na ngayon ay nabunyag na sa pinakamasamang paraan. Anong ibig sabihin nito? Ang boses ni Sander Montreal ay umalingaw-ngaw sa buong silid, malamig at matalim na parang yelo. Para itong kulog na halos bumasag sa eardrums ni Maya. Ang amo niyang bilyonaryo, na karaniwan niyang nakikita sa mga business magazine at balita, ay naroon ngayon. Ang perpektong tindig nito sa mamahaling suit ay nababalutan ng bagsik. Ang mga mata nitong kulay abo na may halong asul ay nagliliyab, nakatutok sa dalawang batang paslit na biglang natigilan sa paglalaro. Alam ni Maya na hindi ito aksidente. Alam niyang kagagawan ito ni Cassandra, ang mapangmata at sopistikadang fiancé ni Xander. Kanina lamang, habang naglilinis siya sa kabilang silid, sinadya ni Cassandra na iwanang bukas ang pinto ng kanyang munting silid pahingahan kung saan niya pansamantalang itinatago ang kambal. Isang ngisi ang ibinigay nito sa kanya bago umalis. Isang ngangising puno ng panunuya at tagumpay. Ginawa niya ito para ipahiya si Maya, para tuluyan na siyang mapatalsik sa trabahong ito na siyang bumubuhay sa kanilang tatlo. Sir, papasensya na po. Halos pabulong na sabi ni Maya, nanginginig ang boses. Hindi niya magawang itaas ang kanyang paningin. Aakin po silang mga anak. Hindi ko po sinasadya. Kailangan ko lang po silang dalhin ngayon dahil wala pong mag-aalaga. Mga anak? Ang sarkasmo sa boses ni Xander ay lalong nagpabigat sa dibdib ni Maya. I told you, this is my home, not a daycare center. Mayroon akong isang patakaran sa pamamahay na ito, Maya. Walang tagalabas. Lalo na ang mga bata na magkakalat at sisira ng mga gamit ko. Bawat salita ay tumatama sa kanya. Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang mga pisngi sa kahihiyan at sakit. Oo, siya ay isang kasambahay lamang, ngunit ang kanyang mga anak ay ang kanyang mundo. Patawad po, Sir Sander. Pakiusap po. Aalis na po kami. Huwag niyo lang po akong tanggalin sa trabaho. Pagmamakaawa niya, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos na parang agos ng ilog. Ito lang ang trabahong meron siya. Kung mawawala ito, hindi niya alam kung saan sila pupulutin. Sa isang iglap, habang nakatingin sa galit na mukha ni Sander, bumalik sa kanyang alaala ang lahat. 2 taon na ang nakalipas. Isang gabing umuulan ng malakas sa isang charity event kung saan siya ay extra server lamang. Doon niya nakilala ang isang estranghero. Isang lalaking malungkot ang mga mata, ngunit may ngiting nakakatunaw. Hindi niya alam kung sino ito. Sa ilalim ng impluwensya ng alak na ipinainom sa kanya ng isang kasamahan at sa bigat ng kanyang mga problema, hinayaan niya ang sarili na madala. Isang gabing puno ng init at damdamin sa gitna ng malamig na ulan. Isang gabing nagbago sa takbo ng kanyang buhay magpakailanman. Para sa kanya, iyon ay isang pagkakamaling nagbunga ng 2 pinakamahalagang biyaya sa buhay niya. At ang lalaking iyon, nalaman niya makalipas ang ilang linggo nang makita niya ito sa pabalat ng isang magasin, ay walang iba kundi si Sander Montreal.
Ang bilyonaryong halos abot kamay na lang ang buong mundo. Hindi na kailangan. Malamig na tugon ni Sander na pumutol sa kanyang pagbabalik tanaw. Ang mga salita nito ay tila isang hatol. Get your things! Kunin mo ang mga anak mo at umalis na kayo. Ngayon din. Gumuho ang mundo ni Maya. Sir, pakiusap. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Xander. Ang atensyon nito ay na kay Cassandra na ngayon ay papalapit. May mapanuring damangiti sa mga labi. See, darling? Sinabi ko na sa'yo, hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ang mga ganitong uri ng tao. Dinala pa ang mga bastardo niya dito. Ang salitang bastardo ay tumusok ng malalim sa puso ni Maya. Napahagulhol siya, hindi na dahil sa takot na mawalan ng trabaho, kundi dahil sa sakit ng pang-iinsulto sa kanyang mga inosenteng anak. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, narinig niya ang isang munting impit. Mama! Biglang natapilok si Leo, ang isa sa kambal, sa kanyang mabilis na pagtakbo papalapit sa ina. Bumagsak ito sa sahig. Hindi naman malakas ang pagkakabagsak, ngunit sapat na para umiyak ito sa gulat. Mama! Automatikong kumilos si Maya para damputin ang anak, ngunit may isang bagay na pumigil sa lahat ng tao sa silid. Napatigil si Xander. Ang buong galit sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng pagkabigla. Si Leo, na umiiyak, ay hindi tumingin sa kanyang ina. Sa halip, ang mga mata nitong puno ng luha ay napako sa matangkad na lalaking nakatayo sa may pinto. Ang mukha ng bata, na bahagyang namumula sa pag-iyak, ay nakatingala kay Xander. At sa sandaling iyon, nakita ni Sander ang isang bagay na halos magpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ang mga matang iyon, kakaibang asul na may bahid ng kulay abo. Ang hugis ng mga iyon, ang paraan ng pagkukurba ng mga kilay kahit sa pag-iyak. Ang mga mata na iyon ay ang mismong mga matang tumitingin sa kanya mula sa salamin tuwing umaga. Isang hindi kapani-paniwalang katanungan ang biglang sumibol sa isipan ni Sander. Isang tanong na napaka-imposible, ngunit kasabay nito'y nagbigay ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Dahan-dahan, ang tingin niya ay lumipat mula kay Leo, patungo sa kapatid nitong si Liam na ngayon ay nakatayo sa tabi nito, at pabalik sa umiiyak na babaeng nakaluhod sa sahig. Ang babaeng matagal na niyang hinahanap sa kanyang alaala. Ang misteryosang babae mula sa gabing maulan na yon. Biglang nag-ugnay ang lahat, ang oras, ang mga mata. Ang imposible ay biglang nagkaroon ng nakakatakot na posibilidad. Ang katahimikan na biglang bumalot sa silid ay mas nakakabingi kaysa sa naunang sigaw ni Xander. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Maging ang pag-iyak ni Leo ay unti-unting humina at naging hikbi na lamang habang nakatingin sa lalaking seryosong nakatitig sa kanya. Para kay Sander, ang lahat ay naglaho. Ang mamahaling kasangkapan, ang nag-aalalang mukha ni Cassandra, maging ang babaeng nakaluhod sa sahig. Ang tanging nakikita niya ay ang dalawang pares ng mga mata ng kambal. Ang mga matang yon, imposible, isang kabaliwan. Ngunit naroon, malinaw pa sa sikat ng araw, isang refleksyon ng kanyang sarili sa dalawang musmos na anyo. Ang alaala ng gabing iyon ay bumalik sa kanya ng buong buo. Hindi iyon isang ordinaryong gabi lamang. Siya ay lasing. Oo, ngunit hindi dahil sa kasiyahan. Iyon ang anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ama. At ang bigat ng responsibilidad at kalungkutan ay halos dumurog sa kanya. Ang babae sa bar, na ngayon ay alam na niyang si Maya, ay may dala ring sariling pighati sa kanyang mga mata. Nagtama ang kanilang mga paningin, at sa isang iglap, nakahanap sila ng panandaliang kanlungan sa isa't isa. Walang pangalan, walang pangako, tanging dalawang kaluluwang naghahanap ng lunas sa gitna ng unos. Kinaumagahan, paggising niya, wala na ito. At sa loob ng 2 taon, ang alaala ng mukha nito at ang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan sa piling nito ay hindi nawala sa kanyang isipan.
Darling, ano pang hinihintay mo? Binasag ni Cassandra ang katahimikan. Iritado ang boses. Hindi niya maintindihan ang biglang pagbabago ng ihip ng hangin. Tawagin mo na ang security. Palayasin mo na ang mga hampas lupang yan. Ngunit parang hindi siya narinig ni Xander. Dahan-dahan itong humakbang palapit. Ang mga mata ay hindi inaalis sa kambal. Bawat hakbang niya ay mabigat. May dalang kahulugan na tanging si Maya lang ang nakakaunawa. Tumahimik ka, Cassandra. Utos ni Xander. Hindi man lang ito nilingon. Ang lamig sa kanyang boses ay sapat na para manigas si Cassandra sa kinatatayuan. Lumuhod si Xander. Hindi sa harap ni Maya, kundi para maging kapantay ng mga bata. Ang kanyang tingin ay matalim, puno ng pagsisiyasat. Tumingin siya kay Maya, na ngayon ay halos hindi na makahinga sa takot. Ilang taon na sila? Tanong niya. Ang boses niya ay mahinahon, ngunit may bigat na parang bato. Naramdaman ni Maya ang pagkatuyo ng kanyang lalamunan. Ito na. Ang tanong na kinatatakutan niya sa loob ng 2 taon. 2 taon po, sir. Halos mabasag ang kanyang boses. Hindi na kontento si Xander. Kailan ang eksaktong kaarawan nila? Naramdaman ni Maya na para siyang sinasakal. Ang mga numero ay ayaw lumabas sa kanyang bibig. Kung sasabihin niya ang totoo, mabibilang ni Xander ang mga buwan. Malalaman nito. Sir, pakiusap po. Aalis na po kami, sabi ni Maya. Sinusubukang tumayo. Ang tanging nasa isip niya ay ang tumakbo, ang ilayo ang kanyang mga anak, ang itago muli ang kanyang lihim. Niyakap niya ang 2 bata, na tila ba yon ang tanging paraan para protektahan sila mula sa katotohanang malapit ng sumabog. Sagutin mo ang tanong ko, Maya. Pasensya na po sa abala. Hindi na po mauulit, sabi niya. Habang inaakay ang kambal palayo, papalabas ng silid. Ngunit bago pa man sila makarating sa pinto, tumayo si Xander at hinarangan ng kanilang daan. Ang kanyang anyo ay dambuhala, isang pader na imposibleng malagpasan. Walang aalis, deklara niya. Ang boses ay pinal at hindi matitinag. Tumingin siya sa isa sa mga house guard na nagmamadaling lumapit dahil sa komosyon. Manatili ka sa pinto. Siguraduhin walang sino man ang makakalabas sa unit na ito nang wala ang permiso ko. Masusunod po, sir. Mabilis na sagot ng gwardya. Nanlaki ang mga mata ni Cassandra. Xander, what is the meaning of this? Nagiging katawa-tawa ka na dahil lang sa mga anak ng katulong na to? Sa wakas ay hinarap ni Xander si Cassandra. Ang galit sa mukha nito kanina ay wala na. Ang napalitan dito ay isang bagay na mas nakakatakot, isang malamig at mapanuring determinasyon. This has nothing to do with you, Cassandra. Umakyat ka muna sa kwarto mo. No, I am your fiancé. Hindi ako alis dito hanggat hindi mo ipinapaliwanag kung bakit ka nagkakaganyan. Isa! Sigaw ni Xander. At sa pagkakataong iyon, napaurong si Cassandra. Ngayon lang niya nakitang ganito si Xander. Naiwang nakatayo sa gitna ng sala si Maya. Yakap-yakap ang kanyang 2 anak na ngayon ay kapwa na takot at umiiyak ng tahimik. Nakakulong sila. Ang penthouse na dati niyang lugar ng trabaho ay bigla na lang naging isang gintong hawla. Iniwan sila ni Xander doon at pumasok ito sa kanyang opisina. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas ito na may hawak na telepono. Hindi niya sila tinitingnan, ngunit alam ni Maya na bawat kilos nila ay binabantayan. Umupo si Xander sa isang malayong sofa. Ang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Ang mga daliri ay magkasalikop sa harap ng kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagliliyab sa galit. Sa halip, ang mga ito'y puno ng malalim na pag-iisip, kalkulasyon, at isang hinala na kung mapatunayan ay babago sa lahat. Nagsimula na ang pinakamatagal na paghihintay sa buhay ni Maya. Alam niya na hindi na ito tungkol sa pagkawala ng kanyang trabaho. Ito ay tungkol sa pagkawala ng kanyang mga anak. At habang tinititigan niya ang lalaking nakaupo sa dikalayuan, ang ama ng kanyang kambal,
Alam niyang simula pa lamang ito ng isang bagong bagyo sa kanilang buhay. Isang bagyo na maaaring tuluyang sumira sa kanila o magbago sa kanilang tadhana magpakailanman. Lumipas ang mga oras na parang taon. Walang kumikibo. Tanging ang mahinang paghikbi ni na Leo at Liam na nakakapit ng mahigpit sa kanilang ina ang maririnig. Nananatili si Maya sa sahig. Nakayapos sa kanyang mga anak, ang kanyang isip ay ligalig. Ano ang gagawin ni Xander? Anong tumatakbo sa isip nito? Ang bawat segundong lumilipas ay parang isang pagmartilyo sa kanyang dibdib. Sa kabilang banda, si Xander ay nakikipagbuno sa sarili niyang demonyo. Ang mga imahe ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang mga mata ng kambal, ang petsa ng kanilang kapanganakan na halos tiyak na niyang 9 na buwan matapos ang gabing iyon, at ang mukha ni Maya na puno ng takot. Hindi siya tanga. Ang ebidensya, bagamat circumstantial, ay napakalakas. Ngunit ang implikasyon nito ay napakalaki. Kung totoo ang kanyang hinala, niloko siya. Tinaguan siya ng katotohanan sa loob ng 2 taon. Ang katotohanang mayroon siyang mga anak. Maya-maya, bumukas ang pinto ng elevator at pumasok ang isang lalaking nasa mid-40s. Si Attorney Villaluz, ang personal at corporate lawyer ng pamilya Montreal. Kasunod nito ang isang doktor na may dalang medical kit. Sir Xander, bati ng abogado, ang boses ay formal at puno ng pag-aalala. Tumango lang si Xander. Tumayo siya at lumapit sa kinaroroonan ni Maya. Bawat hakbang niya ay nagdudulot ng bagong bugso ng takot sa dalaga. Huminto siya sa harap nila. Ang kanyang anino ay bumabalot sa kanilang 3. Kailangan kong malaman ang katotohanan, Maya. Sabi ni Xander, ang boses ay walang emosyon. At malalaman ko ito ngayon din. Tumingin siya sa doktor. Kumuha ka ng DNA sample sa kanilang 3. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Hindi, wala kayong karapatan. Sigaw niya, mas hinigpitan pa ang yakap sa kanyang mga anak. Ang kanyang instinct bilang ina ay sumigaw ng pagtutol. Ito ang kanyang mga anak. Hindi niya hahayaang basta na lang silang kunan ng kung ano. May karapatan ako kung ako ang kanilang ama. Mariing sagot ni Xander. At kung hindi totoo ang hinala ko, wala kang dapat ikatakot. Ito na ang pinakamadaling paraan para matapos ang lahat ng ito. Pumayag ka at kung mapatunayang nagkakamali ako, bibigyan kita ng perang hindi mo kikitain sa buong buhay mo. Libre na kayong umalis. Pero kapag tumanggi ka, huminto siya. Pinakikiramdaman ang bigat ng kanyang mga salita. Ituturing kong pag-amin iyon at gagamitin ko ang lahat ng kapangyarihan at yaman ko para kunin sila mula sa'yo. Sisiguraduhin kong hindi mo na sila makikita pang muli. Now, choose. Ang banta ay malinaw, brutal at walang awa. Alam ni Maya na hindi ito nagbibiro. Kayang-kaya itong gawin ni Xander Montreal. Napatingin siya sa kanyang mga anak, ang kanilang mga mukha ay basang-basa ng luha. Wala siyang laban. Isang hamak na kasambahay laban sa isang bilyonaryo. Para siyang langgam na sinusubukang labanan ng isang elepante. Walang pagpipilian si Maya. Dahan-dahan, sa gitna ng kanyang mga hikbi, tumango siya. Isang tango ng pagsuko. Mabilis na isinagawa ng doktor ang proseso. Isang simpleng cotton swab lang sa loob ng pisngi. Ngunit para kay Maya, ang bawat pagdampi nito sa bibig ng kanyang mga anak ay parang isang paglapastangan. Pagkatapos, kinuha rin ang sample mula sa kanya at kay Xander. I-expedite ang resulta. I want it within 24 hours. I don't care how much it costs. Utos ni Xander sa doktor. Habang nagaganap ang lahat, sa itaas na palapag, si Cassandra ay hindi mapakali. Narinig niya ang pagdating ng abogado at doktor. Alam niyang may malaking nangyayari. Ang kanyang insecurities ay unti-unting nagiging galit. Bumaba siya, handang makipag-away. Ngunit natigilan siya nang makita ang eksena, isang DNA test. Ang kahulugan nito ay biglang tumama sa kanya
na parang kidlat. Hindi maari. Ang ideya na ang mga anak ng katulong ay maaring anak din ni Sander ay isang napakalaking insulto sa kanya. Ito ay isang banta sa kanyang posisyon, sa kanyang kinabukasan, sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang kasal nila ni Sander ay hindi lang tungkol sa pag-ibig. Ito ay isang pagsasanib ng dalawang makapangyarihang pamilya, isang business merger, at hindi niya hahayaang sirain yon ng isang hamak na babae. Nang makaalis na ang doktor at abogado, naiwan silang apat muli. Sa guest room kayo matutulog. Sa baba, malamig na sabi ni Sander kay Maya bago ito tumalikod at naglakad pabalik sa kanyang opisina. Bantayan mo sila, sabi niya sa gwardiya na para bang si Maya ay isang bilanggo. Gabi na. Ang tensyon sa penthouse ay mas masahol pa sa anumang kulungan. Dinala ni Maya ang kanyang mga anak sa guest room. Isang silid na mas malaki at mas maganda pa sa apartment na inuupahan nila. Ngunit sa mga oras na yon, pakiramdam niya ay nasa isang selda siya. Pinatulog niya ang kambal. Kinantahan sila ng oyay hanggang sa sila'y makatulog, pagod sa pag-iyak at sa mga pangyayaring hindi nila naiintindihan. Habang pinagmamasdan ni Maya ang kanilang mga anghel na mukha, bumuhos muli ang kanyang luha. Bakit nangyari ito? Bakit ngayon? Sa kabilang dako ng penthouse, si Cassandra ay pumasok sa opisina ni Sander nang walang paalam. Are you insane, Sander? Isang DNA test? Pinaniniwalaan mo talaga ang posibilidad na yan? Tumingin si Sander mula sa bintana kung saan niya tinatanaw ang mga ilaw ng syudad. Hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan ko, Cassandra. Kaya nga may test. Ito ay isang bitag. Isa siyang gold digger. Malamang ay plinano niya ang lahat ng ito. Alam niyang mayaman ka kaya... Tumigil ka na, putol ni Xander. Kung napatunayang ako nga ang ama, anong gagawin mo? Natigilan si Cassandra. Anong ibig mong sabihin? Ang tanong ay simple. Anong gagawin mo, Cassandra? Nakita ni Cassandra ang determinasyon sa mga mata ng kanyang fiancé. At doon, naintindihan niya. Hindi ito simpleng usapin ng pera. Para kay Xander, ito ay tungkol sa dugo, sa pamilya. At alam niyang kung mapatunayan ang katotohanan, handa si Sander na gawin ang lahat para sa mga batang yon. Hindi ko tatanggapin ang mga bastardo niya sa pamilyang ito. Deklara ni Cassandra. Ang kanyang boses ay puno ng kamandag. Kung pipiliin mo sila, Sander, makakalimutan mo na ako at ang pagsasanib ng ating mga kumpanya. Tumingin lang si Xander sa kanya. Ang mukha ay hindi mabasa. Kung ganoon, hintayin na lang natin ang resulta. Mayroon tayong 24 na oras para pag-isipan ng lahat. Lumabas si Cassandra na nagngingit-ngit sa galit. Hindi siya maghihintay. Kung digmaan ang gusto nila, ibibigay niya. Sa isip niya, nagsimula na siyang magplano. Kailangan niyang maunahan ang resulta ng DNA test. Kailangan niyang mawala si Maya at ang mga anak nito bago pa man malaman ni Sander ang katotohanang sisira sa lahat ng kanyang mga pangarap. Nagsimula na ang digmaan at gagawin ni Cassandra ang lahat para manalo. Ang gabi ay naging isang walang katapusang paghihintay. Hindi nakatulog si Maya. Bawat kaluskos sa labas ng pinto, bawat anino na dumadaan, ay nagdudulot ng panibagong kaba sa kanyang dibdib. Yakap niya ang kanyang mga anak na mahimbing na natutulog. Ang kanilang payapang mga mukha ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas. Sila ang kanyang mundo. At ipaglalaban niya sila hanggang sa kanyang huling hininga. Ngunit paano? Paano lalabanan ng isang higanteng tulad ni Sander Montreal? Sa kabilang banda, si Sander ay nakakulong din sa kanyang sariling impyerno. Hindi niya magawang ipikit ang kanyang mga mata. Sa malaking screen ng kanyang computer, sunod-sunod na lumalabas ang mga impormasyon. Nag-utos siya ng isang agarang background check kay Maya Cruz. Bawat detalye ng buhay nito sa nakalipas na 2 taon ay inilatag sa kanyang harapan ng kanyang pinagkakatiwalaang private investigator. Walang asawa, walang nobyo, ulila.
Lumipat ng apartment 3 buwan matapos ang gabi ng kanilang pagkikita. Nagtrabaho sa iba't ibang maliliit na kainan at bilang labandera bago naging kasambahay sa kanyang penthouse. At ang pinakamatinding ebidensya, ang mga birth certificate ng kambal, Leo Montreal Cruz at Liam Montreal Cruz. Isinunod sa kanya ang pangalan. Isang malinaw na mensahe. Isang mensaheng hindi kailanman ipinaabot sa kanya. Isang parte niya ang nag-aapoy sa galit. Bakit hindi niya sinabi? Bakit niya ipinagkait sa akin ang karapatang malaman na mayroon akong mga anak? Ngunit isang parte rin niya ang nakakaramdam ng kakaibang kirot. Nakita niya sa report kung gaano kahirap ang naging buhay ni Maya. Mag-isang pinalaki ang 2 bata. Walang tulong mula sa sinuman. Isang imahe ang biglang pumasok sa isip niya. Si Maya, nakaluhod, umiiyak, nagmamakaawa. Hindi iyon ang itsura ng isang tusong gold digger. Iyon ay itsura ng isang inang natatakot at desperado. Samantala, sa master's bedroom, si Cassandra ay gumagawa ng sarili niyang mga hakbang. Ang kanyang telepono ay halos mag-init sa dami ng kanyang mga tinawagan. "I need you to do something for me," sabi niya sa kausap sa kabilang linya. Ang boses ay malamig at puno ng utos. May isang babae, isang kasambahay. Kailangan mong alamin ang lahat tungkol sa kanya. Mga kahinaan, mga sikreto, anumang pwedeng gamitin laban sa kanya. I want her destroyed. At ang 2 bata, kailangan nilang mawala. Hindi na niya hihintayin ang resulta ng DNA test. Kung ang resulta ay pabor sa kanya, mabuti. Ngunit kung hindi, kailangan niyang maging handa. Kailangan niyang sirain ang kredibilidad ni Maya bago pa man ito paniwalaan ni Xander. Kailangan niyang palabasin na si Maya ay isang masamang ina, isang taong hindi karapat-dapat sa mga bata. Iyon ang tanging paraan para manalo. Kinaumagahan, isang kakaibang tensyon ang bumalot sa almusal. Pinaghanda ni Maya ng pagkain ng mga anak niya sa guest room. Ngunit kumatok ang isang katulong at sinabing pinapatawag sila ni Sir Xander sa main dining hall. Pagdating nila doon, nakaupo na sa magkabilang dulo ng mahabang mesa sina Xander at Cassandra. Si Xander ay nakatingin lang sa kanyang kape, habang si Cassandra ay may isang pekeng ngiti sa labi. "Good morning, Maya," bati ni Cassandra. Ang tamis ng kanyang boses ay nakakasulasok. "Pinaghanda na namin kayo ng almusal. Come boys, upo kayo dito." Nag-aalangan man, ay pinaupo ni Maya ang kambal sa mataas na upuan na inihanda para sa kanila. Ang pagkain sa mesa ay parang pangpiesta, ngunit walang sino man ang makakain ng maayos. Sinubukan ni Cassandra na kausapin ang mga bata. "So, anong gusto niyong laruan? Bibilhan ko kayo. Anything you want." Ngunit ang kambal, natakot pa rin, ay yumakap lang sa kanilang ina. "Mukhang hindi sila sanay sa mga taong tulad mo, Cassandra," komento ni Xander. Hindi man lang inaalis ang tingin sa kanyang tasa. Ang mga salita niya ay may dobleng kahulugan. Biglang tumayo si Cassandra at aksidenteng natabig ang isang baso ng orange juice. Ang malamig na likido ay tumapon lahat sa puting damit ni Liam. "Oh my goodness, I'm so sorry," sabi ni Cassandra. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kasiyahan. "Ang clumsy ko talaga. Maya, dalhin mo siya sa banyo at linisin mo. Agad-agad." Walang nagawa si Maya kundi sundin ang utos. Binuhat niya si Liam papunta sa banyo. Habang naglalakad sila, narinig niya ang boses ni Cassandra na kausap si Leo. "Kawawa naman ang kapatid mo, no? Laging nadidisgrasya. Alam mo ba, kung ang mommy niyo ay mas maingat, hindi sana mangyayari ang mga ganyan." Huminto si Maya sa paglakad. Nilingon niya si Cassandra. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng anak ko." Ngumisi lang si Cassandra. "Bakit? Totoo naman, di ba? Siguro kung mayaman lang kayo o kung may ama lang kayo na magpoprotekta sa inyo, mas magiging maganda ang buhay niyo. Ito ay isang direktang atake.
Isang pagpaparinig na sinadya para marinig ni Xander. At narinig nga nito. Sa unang pagkakataon, itinaas ni Xander ang kanyang tingin. Tinitigan niya si Cassandra ng matagal. Pagkatapos, tumayo siya. Lumapit siya hindi kay Cassandra, kundi kay Maya at Liam. Kinuha niya ang isang table napkin at dahan-dahang pinunasan ang basang damit ng bata. Ang kanyang mga galaw ay magaspang, hindi sanay, ngunit may isang kakaibang kabaitan dito. Natigilan si Liam sa pag-iyak at tinitigan lang ang malaking kamay ng lalaki. Okay na yan. It's just juice. Sabi ni Xander sa bata, ang boses ay mas malumanay kaysa sa karaniwan. Pagkatapos, tumingin siya kay Maya. Iwan mo na siya. Ako na ang mag-aalaga sa kanya habang kumakain ka. Natulala si Maya. Maging si Cassandra ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Pero sir, kumain ka na, utos ni Xander. Pagkatapos ay binuhat niya si Liam sa paraang hindi niya alam kung paano. At inilagay sa kanyang kandungan habang siya ay umupo pabalik sa kanyang silya. Ang eksena ay surreal. Isang bilyonaryo na may hawak na isang batang hindi pa niya kumpirmadong anak, habang ang kanyang fiancé ay nakatingin na parang sasabog sa selos at galit. Sa sandaling iyon, isang bagay ang naging malinaw kay Maya. Kahit ano pa man ang sabihin ng DNA test, nagsimula ng kumilos ang puso ni Xander. At iyon ang mas lalong kinatakutan ni Cassandra. Dahil alam niyang ang puso ay isang kalaban na hindi kayang bilhin ng pera o sirain ng anumang pakana. Ang maghapon ay lumipas na may kakaibang dinamiko. Si Xander, sa isang desisyong ikinagulat ng lahat, ay nag-cancel ng lahat ng kanyang meetings. Nanatili siya sa penthouse. Hindi niya kinakausap si Maya, ngunit ang kanyang mga mata ay laging nakasunod. Pinagmamasdan niya kung paano alagaan ni Maya ang walang katapusang pasensya, ang lambing sa bawat salita, ang pag-aalala sa bawat galaw. Nakikita niya ang isang pagmamahal na dalisay at walang kapantay. Pinagmamasdan din niya ang mga bata. Si Leo ay ang mas seryoso sa dalawa, tahimik at laging nagmamasid, katulad niya. Si Liam naman ay palangiti at mas malikot. Laging sinusubukan na kunin ang atensyon ng lahat. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba, nakikita niya ang kanyang sarili sa kanila sa mga maliliit na paraan. Ang paraan ng pagkunot ng noo ni Leo kapag nag-iisip, ang ngiti ni Liam na kapareho ng sa mga lumang litrato niya noong bata pa siya. Si Cassandra naman ay lalong nagiging desperado. Bawat pagkakataong sinusubukan ni Xander na makipag-ugnayan sa mga bata, ay parang isang sampal sa kanya. Sinubukan niyang agawin ang atensyon ni Xander sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol sa kanilang kasal, sa mga business plan, ngunit ang isip ng lalaki ay malinaw na nasa ibang lugar. Hindi ka ba nababahala, Xander? Sabi niya habang nagkakape sila sa terrace. Si Maya at ang kambal ay nasa loob, naglalaro. Ang buong pamilya natin ay nag-aabang sa kasal na ito. Ang stock market ay umaasa sa merger ng ating mga kumpanya. At ikaw, nag-aaksaya ka ng panahon sa isang katulong at sa kanyang mga anak. Hindi ito pag-aaksaya ng panahon kung ang pinag-uusapan ay ang sarili kong dugo, Cassandra. Diretsong sagot ni Xander. At kung totoo nga, hindi ba't mas dapat kang mag-alala? Dahil ang mga anak ng katulong na yan ay magiging mga Montreal. Sila ang magiging tagapagmana ko. Ang salitang tagapagmana ay tumama kay Cassandra na parang bala. Iyon ang huling bagay na gusto niyang marinig. Ang kanyang posisyon, ang kanyang kapangyarihan sa hinaharap ay biglang nanganganib. Hindi ako papayag. Bulalas niya. Wala kang magagawa. Malamig na tugon ni Xander. This is my blood, my decision. Hapon na nang tumunog ang telepono ni Xander. Isang tawag mula sa laboratorio. Huminto ang paghinga ng lahat. Pumasok si Xander sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Si Maya na nakaupo sa sahig habang pinapatulog si Liam
ay napahawak ng mahigpit sa dibdib. Si Cassandra naman ay nagpapabalik-balik sa sala na parang isang tigre sa loob ng hawla. Ang ilang minutong paghihintay ay parang isang eternidad. Nang bumukas ang pinto, ang mukha ni Sander ay hindi mabasa. Seryoso ito, blanko, na lalong nagpatindi sa kaba ng dalawang babae. Naglakad siya ng dahan-dahan at huminto sa gitna ng sala. Una niyang tiningnan si Cassandra. So, hindi na makapaghintay na tanong ni Cassandra. Sabihin mo na, it's a scam, right? Hindi sa'yo. Di ba? Hindi siya sinagot ni Xander. Sa halip, ang kanyang mga mata ay lumipat kay Maya, na ngayon ay nanginginig sa takot, yakap ang natutulog na anak. Huminga ng malalim si Xander. The probability of paternity, nagsimula siya, ang bawat salita ay mabagal at may bigat, is 99.9%. Isang nakabibinging katahimikan. Pagkatapos, isang sigaw. Hindi, imposible, sinungaling, nagkamali sila o binayaran mo sila. Sigaw ni Cassandra. Ang kanyang magandang mukha ay nag-iba dahil sa galit. That bitch, plinano niya ang lahat. Si Maya naman ay napapikit na lang. Hindi ito isang sorpresa, ngunit ang marinig ang kumpirmasyon mula mismo sa bibig ni Xander ay may dalang kakaibang bigat. Ito na, ang katotohanan ay lumabas na. Ang lihim na itinago niya ng 2 taon ay sumabog na. Ang kanyang maliit at simpleng mundo ay gumuho na. Hindi pinansin ni Xander ang pagwawala ni Cassandra. Ang kanyang atensyon ay nakatuon lamang kay Maya. Lumuhod siya sa harap nito, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa para sa kahit sino. Ang kanyang mga mata, na dati laging malamig at malayo, ay mayroon na ngayong bagong emosyon. Isang halo ng galit, sakit, at isang bagay na hindi pa kayang pangalanan ni Maya. Bakit? Tanong niya. Ang boses ay mahina ngunit puno ng pait. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Maya? Bakit mo ipinagkait sa akin ang sarili kong mga anak? Ang tanong ay tumagos sa puso ni Maya. Bumuhos ang kanyang mga luha na kanina pa niya pinipigilan. Dahil natakot ako. Humihigbing sagot niya. Sino ba naman ako? Isang hamak na server. At ikaw? Ikaw si Sander Montreal. May fiancé ka na. May perpekto kang buhay. Anong sasabihin ko? Sir, nabuntis niyo po ako? Tatawanan niyo lang ako? Sasabihin niyong naghahabol ako sa pera niyo? Itataboy niyo lang ako? Kami? So you made the decision for me? Tumaas ang boses ni Xander. You decided na hindi ko dapat malaman? Na hindi ko dapat makilala ang sarili kong mga anak? Anong karapatan mo? Karapatan ng isang ina. Sigaw pabalik ni Maya. Ang kanyang takot ay napalitan ng tapang na dulot ng pagmamahal sa mga anak. Karapatan kong protektahan sila. Ayokong lumaki sila sa isang mundong puno ng gulo, kung saan sila ay ituturing na mga pagkakamali lang. Mas gugustuhin kong maghirap kami, basta't magkakasama kami ng payapa. Ang kanilang mga salita ay nagpang-abot sa ere, puno ng 2 taong sakit at hindi pagkakaunawaan. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, nagising si Liam dahil sa ingay. Umiyak ito. Kasunod nito, lumabas mula sa kwarto si Leo, na nagising din, kinukusot ang kanyang mga mata. Mama, why are you crying? Tanong ni Leo. Ang tanong ng bata ang pumutol sa lahat ng tensyon. Natigilan si Xander at Maya. Pareho silang napatingin sa 2 bata na ngayon ay nakatingin sa kanila, mga mukhang puno ng pagkalito at takot. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Xander ang isang bagay. Hindi na mahalaga kung sino ang tama o mali. Hindi na mahalaga ang nakaraan. Ang mahalaga ay ang 2 batang ito na nasa kanilang harapan. Ang kanyang mga anak. Tumingin siya kay Cassandra, na ngayon ay nakatayo sa isang sulok. Ang mukha ay puno ng pagkatalo at pagkamuhi. Cassandra, sabi ni Xander, ang boses ay pinal at walang bahid ng pag-aalinlangan. It's over. The engagement is off. Ang mga salitang the engagement is off ay umalingaw-ngaw sa penthouse, kasing lakas ng isang pagsabog. Para kay Cassandra,
Ito ay isang hatol ng kamatayan sa lahat ng kanyang mga pangarap. Para kay Maya, ito ay simula ng isang bagong kabanata na hindi niya alam kung paano haharapin. Hindi, hindi mo pwedeng gawin sa akin to, Sander. Sigaw ni Cassandra. Ang kanyang boses ay nagkalamat dahil sa galit at desperasyon. Lumapit siya kay Sander at hinawakan ito sa braso. 2 taon. 2 taon nating pinlano ang lahat. Ang pamilya ko, ang pamilya mo. Hindi mo pwedeng itapon ang lahat ng yon para lang sa babaeng yan. Marahas na inalis ni Sander ang kamay ni Cassandra. Ang tingin niya ay kasing lamig ng yelo. Tapos na ako sa mga plano, Cassandra. Tapos na ako sa mga kasunduan. This is about my children, mga anak na itinago mula sa akin. At sisiguraduhin kong hindi na sila muling mawawala pa. Mga bastardo! Isinigaw ni Cassandra. At sa pagkakataong iyon, dumapo ang isang malakas na sampal sa kanyang pisngi. Hindi mula kay Xander, kundi mula kay Maya. Tumayo si Maya. Ang katawan ay nanginginig, ngunit ang mga mata ay nag-aalab. Huwag na huwag mong tatawagin ang mga anak ko ng ganyan. Natigilan ng lahat, maging si Xander. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang lumaban si Maya. Ang babaeng laging nakayuko ay nagpakita ng tapang ng isang leona na prinoprotektahan ang kanyang mga supling. Tumingin si Cassandra kay Xander, naghihintay ng kakampi. Nakita mo? Nakita mo ang ginawa niya? Sasaktan mo ba ako para sa kanya, Sander? Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Xander ay hindi simpatiya, kundi pagkadismaya. Umalis ka na, Cassandra, bago pa may masabi akong pagsisisihan ko. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Cassandra ang tatlo, si Xander, si Maya, at ang 2 batang nakakapit sa kanilang ina. Ang pamilyang bigla na lang nabuo sa kanyang harapan, isang pamilyang sumira sa kanyang perpektong mundo. Ang kanyang mukha ay napuno ng pagkamuhi. Hindi pa tayo tapos. Sabi niya, ang boses ay puno ng banta. Hindi pa. Tandaan mo yan, Sander. At ikaw. Turo niya kay Maya, pagsisisihan mong nakilala mo siya. Pagkasabi noon, tumalikod siya at nagmarcha palabas ng penthouse. Ang kanyang pag-alis ay kasing dramatiko ng kanyang presensya. Nang mawala na si Cassandra, isang nakakabinging katahimikan ang muling bumalot sa silid. Si Sander, Maya, at ang kambal ay naiwang mag-isa sa gitna ng nagibang mundo. Hindi alam ni Maya kung ano ang susunod na gagawin. Pinakansel ni Xander ang kanyang kasal dahil sa kanila. Ang responsibilidad na yon ay bumigat sa kanyang balikat. Mag-iimpake na po kami, sabi niya sa mahinang boses, iniiwasan ang tingin ni Xander. Salamat po sa lahat, pero kailangan na po naming umalis. Saan kayo pupunta? Tanong ni Sander. Ang boses ay bumalik sa pagiging seryoso. Kahit saan. Sa apartment namin. Hindi na po kami magpapakita sa inyo. Hindi na po kami manggugulo. Hindi. Mariing sagot ni Xander. Wala nang aalis. Dito na kayo titira. Nag-angat ng tingin si Maya, nagulat. Po? Ay hindi po pwede. Hindi po tama. Ako ang ama nila. At gusto kong makasama ang mga anak ko. Gusto kong bumawi sa 2 taong nawala sa amin. Dito kayo titira. Sa ayaw at sa gusto mo. Ito ay hindi isang pakiusap, kundi isang utos. Si Sander Montreal ay bumalik sa pagiging bilyonaryong sanay na nakukuha ang lahat ng gusto niya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang gusto niya ay hindi isang kumpanya o isang kontrata. Ang gusto niya ay ang kanyang pamilya. Paano si Ma'am Cassandra? Ang pamilya niyo? Ang pamilya niya? Nag-aalalang tanong ni Maya. That's my problem to deal with. Ang tanging kailangan mong gawin ay manatili dito at alagaan ang mga anak natin. Ang salitang natin ay nagdulot ng kakaibang kuryente sa puso ni Maya. Anak natin. Sa sumunod na mga araw, ang penthouse ay naging isang battlefield ng mga emosyon. Sinubukan ni Xander na maging isang ama. Bumili siya ng napakaraming laruan, sapat na para punuin ang isang buong kwarto. Sinubukan niyang subuan ng mga bata,
na nauwi lang sa kalat. Sinubukan niyang patulugin sila, ngunit mas lalo lang silang nagiging malikot. Siya ay clumsy, walang pasensya, at malinaw na walang alam sa pag-aalaga ng bata. Ngunit hindi siya sumuko. Pinapanood lang siya ni Maya mula sa malayo. May ngiti at may kirot sa kanyang puso. Nakikita niya ang effort ni Xander, ngunit nakikita rin niya ang malaking pader sa pagitan nilang lahat. Hindi sila isang normal na pamilya. Sila ay tatlong estranghero na pinagbuklod ng dugo. Samantala, ang balita ng paghihiwalay ni Xander at Cassandra ay sumabog na parang bomba sa alta sosyedad at sa mundo ng negosyo. Nagunahan ang mga reporter sa labas ng gusali. Bumagsak ang stocks ng parehong kumpanya. Tumawag ang mga magulang ni Xander. Galit na galit, humihingi ng paliwanag. Ano itong nababalitaan namin, Xander? Tinapos mo ang engagement dahil sa isang katulong? Sigaw ng kanyang ina sa telepono. She's not just a maid, Mom. Siya ang ina ng mga anak ko. Kalmadong sagot ni Xander. Anak? Anong anak? Nababaliw ka na ba? Doon ipinaliwanag ni Xander ang lahat. Ngunit imbes na suporta, galit at pagtutol ang kanyang natanggap. Para sa kanyang pamilya, si Maya ay isang kahihiyan, isang oportunista. Ang kambal ay isang pagkakamali na dapat itago. Ang tunay na digmaan ay hindi pa pala tapos. Ito ay nagsisimula pa lang. At ang kalaban ngayon ay hindi lang si Cassandra, kundi ang buong mundo ni Xander Montreal, ang kanyang pamilya, ang lipunan, at ang mga taong hindi kailanman matatanggap ang isang hamak na kasambahay at ang kanyang mga anak sa kanilang hanay. Ang penthouse, na dating simbolo ng kapangyarihan at karangyaan ni Xander, ay naging kanilang personal na kuta laban sa mundo sa labas. Bawat araw, lalong tumitindi ang pressure. Ang mga paparazzi ay nagkampo sa labas ng gusali, umaasang makakuha ng kahit anong litrato ng misteryosong babae o ng lihim na anak ng bilyonaryo. Ang telepono ni Xander ay walang tigil sa pagtunog. Isang hapon, dumating ang hindi inaasahang bisita. Si Senyora Isabela Montreal, ang ina ni Xander, isang babaeng kilala sa kanyang kariktan, talino, at bakal na pagkatao. Pumasok siya sa penthouse na parang isang reyna, ang bawat hakbang ay may awtoridad. Sa likod niya ay ang ama ni Xander, isang tahimik, ngunit maimpluwensyang tao. Naabutan nila si Maya sa sala, nagbabasa ng storybook para sa kambal. Agad na naramdaman ni Maya ang pagbabago sa hangin. Tumayo siya, yakap ang mga anak, na tila ba naghahanda para sa isang pag-atake. Tiningnan siya ni Senyora Isabela mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay puno ng pagsusuri at hindi maitatagong pagkamuhi. So ikaw na nga, sabi nito. Ang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig. Mapa, what are you doing here? Tanong ni Xander, nakalalabas lang mula sa kanyang opisina. Ang boses niya ay tensyonado. Gusto naming makita ang dahilan, sabi ng kanyang ina. Ang tingin ay hindi inaalis kay Maya kung bakit mo sinisira ang pangalan ng pamilyang ito. Hindi niya sinisira ang pangalan natin. Sila ang pamilya ko. Mariing sagot ni Xander, pumwesto sa pagitan ng kanyang mga magulang at ni Maya. Isang kilos ng proteksyon na hindi nakaligtas sa paningin ng lahat. Ngumisi ng mapakla si Senyora Isabela. Pamilya, Xander, pakinggan mo ang sarili mo. Ang babaeng iyan ay isang oportunista. Ginamit ka niya. At ang mga batang yan. Tumingin siya sa kambal na ngayon ay nagtatago sa likod ni Maya. Sila ay isang pagkakamali, isang kahihiyan. Tama na. Isabela, saway ng ama ni Xander, ngunit mahina. Hindi, giit ng senyora. Lumapit siya kay Maya. Magkano ang gusto mo? Sabihin mo, 1,000,000? 5? 10? Bibigyan kita ng kahit magkano. Basta't kunin mo ang mga anak mo at maglaho na kayo. Sa buhay namin magpakailanman. Naramdaman ni Maya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang bawat salita ay isang insulto na tumatagos sa kanyang pagkatao. Hindi po pera ang habol ko. Mahinang sagot ni Maya, ngunit may dignidad.
Ang mga anak ko po ay hindi ipinagbibili. Lahat ng tao ay may presyo, Hija, sabi ng senyora. Ang ngiti ay mapanlait. At sa tingin ko, ang presyo mo ay hindi gaanong kamahalan. Ma! Ang sigaw ni Alexander ay umalingaw-ngaw sa buong silid. I will not tolerate you disrespecting the mother of my children in my own home. Umalis na kayo. Gulat na napatingin si Senyora Isabela sa sariling anak. Ngayon lang siya sinagot nito ng ganoon. Pinipili mo sila. Laban sa sarili mong pamilya? Hindi ako pumipili, sagot ni Alexander. Mas kalmado na ngayon. Sila ay pamilya ko. At kung hindi nyo kayang tanggapin yan, iyon ang desisyon nyo, hindi ang sa akin. Ang paghaharap ay natapos ng walang resolusyon. Umalis ang mga magulang ni Alexander, ngunit nag-iwan sila ng isang malinaw na mensahe. Digmaan. Hindi nila tatanggapin si Maya. Pagkatapos ng insidenteng yon, mas lalong naging komplikado ang sitwasyon sa loob ng penthouse. Naramdaman ni Maya ang bigat ng pagiging dahilan ng hidwaan sa pagitan ni Sander at ng kanyang pamilya. Isang gabi, habang tulog na ang mga bata, pinuntahan niya si Sander sa terrace. Hindi ko na po yata kaya ito. Umpisan niya. Ang boses ay nanginginig. Tumingin si Sander mula sa tanawin ng syudad. Ang alin? Ito. Lahat ng ito. Sabi ni Maya, ikinumpas ang kamay sa paligid. Ang pamilya niyo, ang media, ang buhay na ito. Hindi ito ang mundo ko, Sander. Hindi ito ang mundong gusto ko para sa mga anak ko. Anong gusto mong mundo para sa kanila? Isang simpleng mundo, isang payapang mundo, kung saan hindi sila huhusgahan dahil sa kung sino ang kanilang mga magulang. Huminga ng malalim si Alexander. Hindi na natin mababalik ang nakaraan, Maya. Nandito na tayo. Ang tanging magagawa natin ay harapin ito. Pero paano? Ayaw sa akin ng pamilya mo. Si Cassandra, alam kong hindi pa tapos. Balang araw, lalabas din ang mga litrato namin. Malalaman ng buong mundo. Paano ko poprotektahan ang mga anak ko mula diyan? Lumapit si Alexander sa kanya. Sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng lambot. Hindi mo kailangang gawin yan ng mag-isa. Kasama mo ako. Inabot niya ang kamay ni Maya. Ang kanyang palad ay mainit at magaspang, kabaligtaran ng sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na hinawakan niya ito. Hindi dahil sa galit o utos, kundi dahil sa isang bagay na hindi pa nila kayang pangalanan. Nangako ako na babawi ako sa kanila. At parte ng pangakong iyon ay ang siguraduhing ligtas at masaya sila. Ligtas at masaya kayo, sabi ni Alexander. Mayroong sinseridad sa kanyang boses na nagbigay ng kaunting kapanatagan sa puso ni Maya. Ngunit kasabay nito, mayroon ding takot. Ang pagiging malapit kay Sander ay mapanganib. Unti-unti, ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsisimulang magkaroon ng mga bitak. At alam niyang kapag tuluyan itong gumuho, maaring ito na ang katapusan niya. Samantala, sa isang madilim na opisina sa kabilang bahagi ng lungsod, si Cassandra ay nakikipag-usap sa isang private investigator. Sa mesa ay nakakalat ang mga litrato ni Maya. Noong nagtatrabaho ito sa bar, noong buntis ito, noong karga-karga ang kambal. Wala ba talaga siyang baho? Iritadong tanong ni Cassandra. Walang ibang lalaki? Walang bisyo? Walang kahit anong pwedeng gamitin? Malinis siya, ma'am, sagot ng investigador. Ang tanging buhay niya ay ang mga anak niya. Napaisip si Cassandra. Kung ganoon, kailangan niyang gumawa ng sarili niyang baho. Kung walang baho, edi gawan natin. Sabi niya, isang masamang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Gusto kong magmukha siyang masamang ina. Isang pabayang ina. Isang inang hindi karapat-dapat sa mga anak ni Sander Montreal. At alam ko na kung paano. Ang plano ni Cassandra ay demonyo sa kanyang pagiging simple. Isang araw, habang si Maya ay namamahala sa parke, kasama ang kambal at isang bodyguard na itinalaga ni Sander, isang aksidente ang naganap.
Isang lalaki ang biglang nag-amok na lumikha ng gulo at kaguluhan. Sa gitna ng komosyon, isa pang kasabwat ang mabilis na dumukot kay Liam. Ang lahat ay nangyari sa loob lamang ng ilang segundo. Ang sigaw ni Maya ay umalingaw-ngaw sa buong parke. Ang kanyang mundo ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Ang balita ay mabilis na kumalat. Anak ni Sander Montreal dinukot, ina naging pabaya. Ito ang headline sa lahat ng news outlet na sinadyang ipakalat ng kampo ni Cassandra. Ang kwento ay pinalabas na si Maya ay nakikipag-usap sa isang kaibigan na isa ring kasabwat at hindi binabantayan ang kanyang mga anak na nagresulta sa pagkawala ni Liam. Ang penthouse ay naging isang war room. Puno ito ng mga pulis, investigador at si Xander na halos mabaliw sa pag-aalala at galit. Galit sa mga dumukot at sa isang maliit na parte, galit sa sarili dahil hinayaan niyang mangyari ito. Kasalanan ko to, paulit-ulit na sabi ni Maya. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa isang sulok, walang tigil sa pag-iyak. Kasalanan ko to, dapat hindi ko siya binitawan. Nakita ni Sander ang itsura niya. Mukha itong basag, durog. Ang galit na nararamdaman niya ay biglang napalitan ng awa. Lumapit siya at lumuhod sa harap niya. Hindi mo kasalanan, Maya, sabi niya. Ang boses ay matatag. Ito ay isang setup. At alam ko na kung sino ang may gawa. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Hahanapin ko siya. Hahanapin ko ang anak natin. Ipinapangako ko sa'yo. Ginamit ni Xander ang lahat ng kanyang koneksyon at yaman. Nag-alok siya ng napakalaking pabuya. Sa loob ng ilang oras, ang buong syudad ay naghahanap kay Liam. Sa tulong ng CCTV footage at ng kanyang mga tauhan, mabilis nilang natunton ang mga dumukot. At gaya ng inaasahan ni Sander, ang lahat ng ebidensya ay itinuro sila pabalik sa isang tao, si Cassandra. Natagpuan nila si Liam sa isang abandonadong bodega. Hindi nasaktan, ngunit takot na takot. Ang muling pagkikita ng mag-ina ay puno ng luha at pasasalamat. Ngunit ang digmaan ay hindi pa tapos. Sa isang press conference na ipinatawag ni Xander, kung saan inaasahan ng lahat na ididistansya niya ang kanyang sarili mula kay Maya, ginulat niya ang buong mundo. Oo, ang batang dinukot ay ang anak ko. Panimula niya, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Isa sa dalawa kong anak, sina Leo at Liam Montreal, at ang babaeng tinatawag niyong pabaya ay ang pinakamatapang at pinakamatatag na babaeng kilala ko. Siya si Maya Cruz, ang ina ng aking mga anak. Inilatag niya ang lahat ng ebidensya na nag-uugnay kay Cassandra sa kidnapping. Ang eskandalo ay sumabog. Si Cassandra at ang kanyang mga kasabwat ay agad na inaresto. Ang kanyang pangalan at pamilya ay nawasak sa isang iglap. Pagkatapos ng press conference, bumalik si Sander sa penthouse. Naabutan niya si Maya sa nursery. Mahimbing na natutulog sa pagitan ng kambal, ang kanyang mga kamay ay hindi bumibitaw sa mga ito. Naupo siya sa tabi ng kama at pinagmasdan sila, ang kanyang pamilya. Isang pamilyang hindi perpekto, nabuo sa isang pagkakamali, sinubok ng napakaraming kasinungalingan at pagsubok. Ngunit sa kabila ng lahat, sila ay isang pamilya. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Xander ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera o ituro ng negosyo. Ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Hindi ito tungkol sa dugo o responsibilidad lamang. Ito ay tungkol sa pagpili. Pinili niyang protektahan sila. Pinili niyang ipaglaban sila. At ngayon, pipiliin niyang mahalin sila. Nang magising si Maya, nakita niya si Sander na nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng emosyon na ngayon lang niya nakita. Sander, shh, sabi niya. Huwag ka munang magsalita. Hinawakan niya ang kamay ni Maya. Patawarin mo ako, Maya. Patawad sa lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo. Dahil sa akin, nalagay kayo sa panganib. Dahil sa mundo ko, nasaktan ka. Umiling si Maya. Hindi. Ikaw din ang nagligtas sa amin. Hindi pa ako tapos, sabi ni Xander.
Naging ama ako dahil sa dugo. Naging ama ako dahil sa responsibilidad. Ngunit ngayon, gusto kong maging isang ama at isang asawa. Dahil sa pagmamahal, nanlaki ang mga mata ni Maya. Alam kong masyadong mabilis. Alam kong marami pa tayong kailangang ayusin. Hindi ko hinihiling na sagutin mo ako ngayon. Ang hinihiling ko lang ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon na patunayan sa'yo at sa mga anak natin na karapat-dapat ako. Isang pagkakataon na bumuo ng isang tunay na pamilya, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pagmamahal. Ang mga luha na bumuhos mula sa mga mata ni Maya sa pagkakataong ito ay hindi na dahil sa sakit o takot, kundi dahil sa saya. Sa gitna ng lahat ng gulo, sa gitna ng lahat ng unos, nakahanap sila ng isang bagay na totoo. Hindi siya sumagot ng oo. Ngunit ang ngiti sa kanyang mga labi, ang unang tunay na ngiti na nakita ni Xander mula sa kanya, ay sapat ng sagot. Ang kwento nila ay malayo pa sa pagiging isang fairy tale. Ang pamilya ni Xander ay kailangan pa nilang harapin. Ang lipunan ay patuloy silang huhusgahan. Ngunit habang nakaupo silang dalawa doon, sa tahimik na silid, kasama ang kanilang dalawang natutulog na anghel, alam nilang kayanan nilang harapin ang lahat, magkasama. Dahil ang pag-ibig na nabuo mula sa isang lihim ay naging isang lakas na kayang lampasan ng lahat. Ang bunga ng kanilang pag-ibig ay hindi na isang lihim na itinatago, kundi isang katotohanang buong pagmamalaki nilang ipapakita sa buong mundo.